Makakalabas na siya sa Muntinlupa. Totoo, Edmundo? Oo, sa Monday. Pero binabalaan kita, Rachel. Ayoko ng hanky-panky. Pwede ko ba siyang makausap? Pwede. Pwede mo siya makausap. Pero akong gagawa ng arrangement. Ayan. Inay. Mabuti nakarating kay kagad. Sinundo ako nila eh. Minsan naiingit ako sa mayayaman, gaya ni na Eric. Miski anong gusto nilang pag-aralan, miski anong gusto nilang bilhin, kaya nila. Anong ginawa nila, ba't sila naging mayaman? Anong di ko nagawa, ba't ako naging mahirap? Kala ko kasalanan ng maging mahirap. Galing din ako sa squatter. Naranasan ko rin ang lahat ng hirap. Ang magsalok ng tubig kahit na may sakit ako. Ang hindi makaangal kahit i-check habang naliligo ako. Dahil sa pinapautang niya kami ng pang-ulam. Ang halos lumuhod sa may-ari ng bahay dahil sa pinapalayas niya na kami. Kung pagmamasdan ka ngayon, di aakalain galing ka sa squatter. Paano ipinangako ko sa sarili ko na walang matitirang kahit na isang bahid o indikasyong naging mahirap ako. Hindi na ako babalik doon maski kailan. Sabi mo, may kaibigan kang nakakulong ngayon. Si Levi. Sabay kaming nangarap nun eh. Sabi namin, pareho kaming yayaman, saka magpapakasal. Hindi pala pwedeng pagsabay ng pag-ibig at pangarap. Yun, napagpasyahan namin hindi kami para sa isa't isa. Umantong ako sa ganito. Hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin siya. Mahal mo pa rin ba siya? Hindi ko siya nakakalimutan. Pero wala nang mangyayari. Matagal na naming natanggap na magkaiba kami ng tinakbong buhay. Bakit? Wala. Sana umasenso rin ako kagaya mo. Rachel, mahal kita. Talaga, mahal kita. Ilang taong ka na? 18. Nag-uumpisa ka pa lang. Magsimula ka ng malinis. Magsimula ka ng bago. Hello? Rachel, Inay? Bakit ho? may nangyari ang itay mo. Natanggal siya sa trabaho kahapon lang. Ang suspecha niya, Ano suspecha? Alam kong totoo. Kinausap ng asawa ng kabit mong mayor ang manager namin. Pinatanggal ako. Nasilip ng isang kasamaan namin ang sulat niya sa manager namin. Pinagtiisan kong lahat ng kahihiyan sa opisina namin nung malaman nilang kabit ka ng isang mayor. Ngayon anong mukha iharap ko sa kanila? Eh, hindi naman ho tayo nakikialam sa buhay nila. Wala naman ho tayong masamang ginagawa. Bakit? Hindi mo masama yung kumakabit ka sa isang mayor? Anong tawag mo doon? Pagsasanta? Alam ko tama na yan. Kung tayong lahat. Total lahat naman tayo nakikinabang sa binibigay sa akin, Edmundo, ah. Dumami ang anak mo yan. Tama na. Nakasagot, akala mo sino? Ano nga sa kwarto? Init naman ang ulo mo eh. Tama naman ang itay mo eh. Alam ko yun, Inay. Pero, may magagawa pa ba tayong iba?
Tsaka, nandiyan na yan eh. Kung alam ko lang kung... Hindi, Rachel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit naman pati ang itay? Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo ah. Baka naman hindi si Rowena. Alam kong ginagawa ng asawa mo sa mga babae mo noon, Edmundo. Hindi siya tumitigil hanggat walang natitira sa buhay nila. Ganon din ang gagawin niya sa akin. Sana naman wag niyang idama yung pamilya ko. Mapapagod din yon. Pag nailabas na noon ang galit tapos na yon. Huwag mo nalang pansinin. And besides, I have good news for you. Naayos ko ng papers ng kaibigan mo. Makakalabas na siya sa Muntinlupa. Totoo, Edmundo? Oo, sa Monday. Pero binabalaan kita, Rachel. Ayoko ng hanky-panky. Pwede ko ba siyang makausap? Pwede. Pwede mo siya makausap. Pero akong gagawa ng arrangement. Pasusundo kita kung kailan pwede. Ikaw ang bahala. Salamat, Edmundo, ha? Falcon ang pangalan ko. Pansag lang yun. Dati kasi akong stuntman sa pelikula eh. Bodyguard ako ng mayor. Pwede ko bang buksan ang bintana? Naburo ko siguro sa loob, ano? Ako, miski kailan, hindi ako magpapakulong. Lalaban na lang ako ng patayan. Sagot ni Mayor lahat ng gastos mo. May pera dyan sa envelope. Sa'yo lahat yan. Boy. Sa'yo rin yan. Pwede ko bang malaman kung anong pagagawa niyo sa akin? Si Mayor magsasabi sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kaya-kaya mo. Nagpa-imbestiga siya sa loob tungkol sa'yo. Alam niyang kaya-kaya mo. Isa pa pala. Habang hindi pa natatapos ang pinagagawa ni Mayor, wala kang dapat pupuntahan at kausapin ang hindi namin nalalaman. Pati mga tawag mo sa telepono ay dapat nalalaman din namin. Ikukulong niyo rin ba ako? Marunong ka rin pala magpatawa. Sino yan? Levi, si Rachel to. Buksan mo pinto. Dinalang kita ng pagkain. Sandali lang. Ompong, pwede ba tayo mag-usap sa labas?
Kami kay Mayor niyan. Sandali lang. Sige. Sandali lang, ha. Kapag nahalal ako, ang una kong gagawin ay ipatupad ang genuine na land reform. Maski dito muna sa atin. Marami kayong kakalabaning landlords kung gagawin mo yan. Sa bayang ito, wala kang may patutupad na maski na anong tama nang wala kang kakalabanin. Sabi nila Wala akong pakailan Simple lang ang gagawin mo. tawag nila sa akin. Basta't ang alam ko, Papatayin mo siya. kalabang ko ay tunay na katarungan, tunay na kapayapaan. At tunay na pagkakaisa-isa. Edmundo, Samantala, isang lalaki naman ang bubog at pinahirapan bago binaril at sinunod. ayos na ba lahat? Well, everything is set. Everything is going smoothly as planned. Ayon sa mga residente ng Okay, I'll go ahead. bago nakita ang bangka, Bye. nakarinig sila ng tila nagmamakaawa. Ayan. Inay. Mabuti nakarating kayo kagad. Sinundo ako nila eh. Inay. Tama na, Inay. Tama na. Andyan ang ibang damit mo, anak. Alam mo, nang sabihin nila sa akin na nakalabas ka na, ninervous ako, baka ako tumakas ka na naman. Totoo ba, anak, na kalaya ka na? Oo, Nay. May release papers na ako. Eh, bakit hindi ka sa atin umuwi? Wala kaming kasama ng mga kapatid mo rin eh. At saka nasasabik na rin sila sa'yo. Meron lang akong trabahong kailangan tapusin. Ito ho. Pangbilhin nyo ng makina. Di ba nung araw nyo pang gusto magkaroon ng negosyong pananahe? Ang matira ho dyan, panggastos nyo kay B-Boy. Sabihin sa kanya, mag-aral siya muli. Saan galing ang perang to, anak? Ano ba talaga nangyayari? Nay, mga naipon ka yan sa mga trabahong ginawa ko sa loob. Napakalaki ng perang ito. Naku, baka mamaya kung ano na Hindi na naman. kayo nasanay sa akin. Basta't ka nang gagawin mo, eh talagang hindi ako masasanay. Gaya ng mga taong sumundo sa akin. Mukhang hindi sila gagawa ng mabuti. Mag-iingat ka, anak. Nay, uwi na nga kayo. Kung ano-ano ang iniisip ninyo eh. Trabaho lang to. Sige na. Tapusin mo na kung ano man yung trabahong yan. At pagkatapos, umuwi ka na sa atin. At nang magkasama-sama na tayo. Opo, Inay. Mahal ko kayo, Inay. Kung ba ibabalik ko lang ang pagiging bata mo, na bawat sabihin ko ay sinusunod mo agad. Nagsisentimento ka na naman.